Lalakad tayo mag-pray na. Inodakal po salamat ngayon begi ngay ni ing kaya kami nga niya duwan na intindihan miya ing mensahe na ibiya mo kong balang metong bang kanita agawa miya po itang kaburian nyo. Ngayon kaya kaming kapanaunan na kami po magpatumpik-tumpik nung magyabe kami kaya ni king gagawan mo at habang gagawan miti Lord dakal pong maligtas at dakal pong makakilala kaya kayo at imbemi maging kagamit-gamit ya kaya tiking yato. Ini po yung kaya kaming dalangin, lagyan ng igpa ng anak ko ni Satong Espiritu. Amen. Ayan, sige po, loklok na. So, good evening once again. May pabengi po kayo. At yuta mo po kayo ngini, we are here. Tagalog na mo pala, po tatingin makaintinding kapampangan na. Nandito po tayo ngayon kasi we will be talking about the plan, okay? Kasi kapag po sinabi nating plan, no? Yung word na plan, pag ano kaya pumapasok sa isip mo kapag sinabing plan o plano? 'Di ba? Anjo, sa palagay mo pag plano anong mapasok sa isip mo? Ayan, kontrata. Mukhang ayan. Lalim okay. Diba, yung plano. Halimbawa, si Koyong Junior, ito, summa cum laude dito nung bata siya eh. Ayan. Now, ayan eh. Pag narinig mo yung plan, Kuya Junior, anong pagpaplano, plan? Ayan. Binabalak na gawin para gustong mangyari ang mangyari. Ayan, sige. O si Ate Yoli, nagsinabing plan. Ayan. Ayan. Sige, yung iba, kakarog na lang. Diyos ko, ya ako natangaw sana ng pastor, ano? Anya ako bisang magatingking makanya. Ali, kaya ini, di ba? Ako masyadong mag-nervous, di ba? Naku kasing kapag kape. Itang eda na ako alawi, itang atinang makalawi, atinang makanyan. Diyos ko, ha, pusente. O pati rugoy ha, pusente, miya, begging ka. Diba? Ayan, ipay. Pag sinabing plan, anong sabihin ng plan? Ayan. Ayan. So, pag-iisipan bago simulan. Okay. So, yung pong pagpaplano, no, tama naman po yung mga sinabi ng bawat isa. Pero alam niyo po ba, kapag binasa niyo po yung Bible, si Lord nung nagplano, hindi lang siya nagsulat. No? Nag-create po siya. Yan na po ang ibig sabihin ng plano, creation. 'Di ba? Kasi marami mga nagplano, wala namang nangyari. 'Di ba? So, planning is about creation. You are about to create something. Okay? So ngayon po, hindi lang po tayo magbabasa, hindi lang tayo magsusulat. We will plan, meaning pag narinig natin yung plan, we are creating something. Okay? We are creating something to glorify the Lord. We are creating something to fulfill our purpose, the purpose of our existence. No? Kasi marami tayong plano sa buhay, pero sa totoo lang, iilan lang nangyari. O baka, siguro bilang mo lang daliri, hanapin kayong kapampangan, nabibilang mo lang ng daliri. So kasi mali ang, in the first place, kaya tingnan nyo yung Genesis, di ba? Yung plano ng Lord, di ba? Kinreate niya. Nag-create siya. Hindi lang siya nagplano, kundi kinreate niya. Pinakita niya, naging visible at nangyari. Okay, naging tangible. Kaya itong ginagawa po natin ngayon, it's not more on
the planning, yes, we are preparing, but it's more on creating something that will give glory to the Lord. Bakit tayo nag-gather ng ganito? Yes, because it's a plan 40, meaning that we are creating something and we are planning for 40 days. We are planning for the rest of these quarters, no? Kasi nasa kalagitnaan na po tayo ng taon. No, almost 'di ba? Almost 'di ba? Pa-third quarter na tayo. So ngayon, nagawa na ba natin yung ating purpose? Baka mamaya may plano tayo, pero hindi pa tayo nakakapag-create ng something doon sa plano ng Diyos sa buhay natin. Alam niyo po ba na what compels us to do this planning or creating or this plan 40? What compels us? Ibig sabihin, ano yung nag-udyok sa atin? Ano yung nagda-drive sa atin? Ano yung dadala sa atin o anong nagmo-motivate sa atin while we are doing this? Kasi mahalaga po yan. Bago natin pasimulan yung pagpaplano at pag-create ng something, dapat we need the reason. We need to understand the reason behind. Diba? Bakit natin ginagawa? Kasi kapag alam natin yung bakit, mas madali mo nang maintindihan yung paano. Diba? Kasi kapag paano, hindi malalim yung dahilan kung bakit hindi natin ma-accomplish yung mga bagay na yon. So, what compels us to do this plan 40? No, number 1, Jesus is coming back. Babalik po ang Panginoon. So in short, no, the end is about to happen. Yan po yung katotohanan. People are going to hell kung wala tayong gagawin. Sino kaya yung mga tao na yan? Baka yung magulang mo yan, mga anak natin, yung mga anak mo yan, o kaibigan. So ito po yung katotohanan. This is the very reason why this is not just, we have a program in the church, so we have this plan 40, so I need to join. Kasi sinabi ni pastor, kasi sinabi ni pastora. No, ito po yun, no? Because Jesus is coming back. Handa na ba tayo at handa ba yung mga mahal natin sa buhay? Kalapit na ho, no? We are living on the last of the last days. Sabi nga ni Bishop Villanueva, di ba? Eddie, ayan, Bishop Villanueva rin pala yung bishop natin. Si Bishop Paul naman. Ayan. Later on po, magiging bishop na si Daddy Paul. Ayan. Ayan. Nagpapalakas lang po siya. Ayan. 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 At ang matindi rito, hindi natin alam kung kailan mamamatay ang tao. Hindi nga natin alam kung hanggang kailan tayo buhay eh. Hindi natin alam kung buhay pa yung tao na mga iwiwin natin o evangelize natin. Kasi nga araw-araw may namamatay eh. Diba? Anytime pwedeng dumating si Lord eh. Diba? So ngayon, anong ginagawa natin para dun sa mga unsaved people? Kaya ngayon, magpaplano tayo. Paano ang gagawin nga naman natin sa kanila? Eh kung Kristiyano tayo, si Christ nasa puso natin, kailangan ma-share natin yun sa iba. Okay? So naiintindihan po ba natin ngayon yung dahilan kung there are 110 Filipinos, 110 million Filipinos ngayon. At araw-araw po ang daming namamatay na wala si Kristo sa puso nila. Yun po yung ating mission. Yun po yung ating pagpaplanuhin, yung pagkikreate po tayo ng something so that we can prepare ourselves, so that we can engage in this God's given mandate and assignment dito po sa ating kapanahunan. That's why some of you are regular attenders in the church. Some of you are leaders. So it's good to see you again. No? And we should mobilize the people in the church in engaging and participating in this Plan 40 because we will be saving many lives in this first wave of this Plan 40 strategy. So makikita po natin na unless ang life natin ay hindi nakakonect dun sa plano ng Diyos sa paglilingkod at pagliligtas ng marami, wala pong purpose yung buhay natin. Diba sabi ko nga, ewan ko kung naaalala nyo pa yon,
the greatest discovery of our life is to discover our purpose. When the day we discover our purpose, that's the great discovery. The greatest success or fulfillment of our lives is when we were able to fulfill, di ba, our God's given purpose. Kasi pag haharap ka sa Diyos, di naman tatanong ni Lord, anong sasakyan ginamit mo nun? Yung bahay mo, gaano kataas ang sweldo mo? Gaano kataas? Hindi yun natatanong ni Lord eh. Ginawa mo ba yung purpose mo? Okay? So, each of us has God's given potential gifts na binigay sa atin, at yung purpose natin is to win the lost and to disciple the found. Amen? Yun po yung vision natin. No? Yung purpose natin, yung gawin natin yung mga believer to be a leaders of leaders. So, paano natin magagawa yon? Okay? Now, we have this, actually, this is synchronized. Pag sinabi natin synchronized po, may kasama po tayong gumagawa. Halos sabay-sabay. The True Vine City Harvest Church Philippines and abroad and beyond are doing this Plan 40 strategy. This is synchronized Plan 40 strategy. Pastor, ano ba yung Plan 40 na yan? Diba? Ito po yung pag-uusapan natin. Or maybe some of you have already an idea about this. But the Plan 40 strategy, makikita natin, it is a clear, detailed plan in preparing leaders and reaching and winning the harvest and preserving them until they will become a disciple and leaders. Hindi lang ito after ng plot na to na makapag-invite tayo. Hindi lang after nito yung mag-attend sila sa church. Hindi lang ito after na magkaroon ng life class party, delegates, life class encounter, at yung mga school of leaders. Ang pinaka-purpose po nito, of course, is to win the lost. Because that's the heartbeat of God that none should perish. Ang pinaka-purpose po nito, of course, is to save many people, make them disciples, and raise them as leaders. Yun po yung pinaka-purpose nito. Lahat naman po yan gusto nating mangyari, pero meron po ba tayong pagpaplano? Meron po ba tayong maliwanag at detalye, konkretong pamamaraan kung papaano po natin ito magagawa? So ito pong makikita nyo sa screen, nandyan po yung plot for Plan 40. Nakita nyo po ba? Yung una is yung the Plan 40. Ito po sa Plan 40, ang kasama po dyan, may training po yan actually. The Plan 40 strategy, yan po yung unang-una, ititrain po na natin yung mga leaders. Sila po yung mga mag-guide sa encounter, sila po yung mga assistant, sila yung mga staff sa encounter, at sila po yung mga teachers sa loob ng encounter. At basta lahat po na mga magjo-join para maging volunteers at maging staff, kagaya po ng sinabi ko, sila po ito. Okay? Sila po ito na mga ititrain po natin. Imagine yung katabi mo ngayon, kasama po yan ngayon sa Plan 40. 5 weeks po yan yung training po ng ating Plan 40 at si Bishop Oriel po ang ating speaker. Yan po sa Plan 40. Okay? This is a 5 lessons, okay? 5 weeks. Ano po lang po, once a week lang po yan. Tapos, 2 oras lang po, maximum na po yun. Okay? So, sino po ang kasama dyan? Ang kasama po dyan, mamaya na natin ididetalye yan. It's a preparation for the leaders to facilitate the encounter, the life class encounter. So, pangalawa, na preparation po natin at yung plot na yan, yung P3 or Prayer for 3 strategy. So, ito pong P3 or Prayer for 3 strategy, kaya po may 3, ibig sabihin, meron pong 3 tao. Meron pong 3 tao na nagpe-pray araw-araw. Okay? Na nagmi-meet po sila once a week. Isang beses lang po sa loob ng isang linggo na nagmi-meet sila face-to-face. Tapos, nagpe-pray po sila at least 15 o 10 to 15 minutes or more, di ba?
doon po sa kanilang mga target. Kapag may prayer for 3 po, yan po yung mga tao na nagpe-pray din ng tigtatatlo. So sino po ang qualified na maka-attend makasama sa prayer for 3? Sila po yung mga regular attenders sa church. Okay? And then up to the leadership. So ibig sabihin, lahat ng nag-a-attend sa church, we mobilize and we train and we encourage that they should be part and they must involve in this praying for the lost people, for the unbelieving friends, for the unbelieving family, so that they can join and they can come to know the Lord Jesus Christ. Para ma-evangelize po natin, para makilala po nila ang Panginoon. So i-group po kayo ng inyong pastor, ng inyong mga cell leaders, kung sino po ang inyong mga kagrupo. Okay? Most probably you will be part of the group, no, makakasama po kayo doon sa group na kung kayo po ay nanay, mga nanay po ang inyong makasama. Kung kayo po ay working o professional, so kayo po yung mga magkakasama. Okay? So mga young people, ganun din po. So that part of the cell groups, okay? Kung wala pa mga disciples, so ipagsasama po yan. Ang purpose po niyan is for accountability, responsibility, and encouragement to each other. Kasi kailangan, hindi ka lang basta nag-pray, o nag-pray ka na ba? Hindi, may magpapaalala sa'yo, o ganitong oras. Diba? Some of the students, some of the young professional in Baguio, they have this prayer every day. So yon yung most convenient time nung magkakasama dun sa triplets. Pag sinabi natin triplets, 3. For example, si Anjo, si Aris, at saka si Abe. Sila yung triplets. So nagpe-pray sila together, no? Si Anjo may prayer for 3, meron siyang 3 pinagpe-pray. Si Abe meron din 3 pinagpe-pray. Si Aris meron din 3 pinagpe-pray. So ngayon, pag nag-join sila nag-pray, kahit sa online lang, no? Once a day lang yon, 10 to 15 minutes or more. O kung gusto nyo, 1 oras, okay lang yon. Pero depende sa inyo. Pag pe-pray nyo ngayon yon, yung 3 niya, yung 3 mo, tsaka yung 3 niya. Okay, yung bali 9 in all. So pinagpe-pray nyo yon, so wag po kayong mag-alala. Ito pong ito pong prayer for 3 strategy, meron pong training din po ito. No, 4 weeks lang po ito. Okay, 4 weeks lang po ito. At every week, meron po siyang target, meron po siyang lesson. Okay? Hindi ka, anong pagpe-pray ko? Anong gagawin ko doon? Meron pong instruction. Yung week 1, pray and listing. Week 2, connecting, phone calls or text or any form of social media. Week 3 is visitation. Okay? Para mag-schedule lang cell group. Week 4 is inviting them to the church. Ganun po yun. Pero mamaya ituturo ko po ng mas detalye yun. Okay? Tapos, after po ng prayer for 3 ng 1 month, okay? 4 lessons po kasi yung prayer for 3. So ngayon, yung plan 40 is 5 lessons. Okay? So 5 weeks po yun. Tapos plus 4 weeks. So ilan na pong weeks yun? 9. Okay, 9 weeks po yun. So after po ng 9 weeks, after po ng Plan 40, after ng Prayer for 3, meron po tayong tinatawag na time for invitation. Okay, yung time for invitation, yan po yung lahat po ng pinagpe-pray natin araw-araw, nabigyan po tayo ng instructions kung anong gagawin natin for the whole month in prayer, sila po yung dadalhin natin sa church. Sila po yung i-invite natin. So ngayon, hindi lang tayo basta mag-i-invite na pupuntahan mo, sama ka sa church. O, punta ka. So ngayon po, yung prinsipyo po kasi ng prayer for 3, that there are spirits, principalities of the air, o there is this strong man, no, na ginagapos yung mga tao, diba, para, at binubulag yung mga tao, the God of this world is dulling, no, na ibig sabihin, to make he put veil, no, so that they cannot see the light of the gospel. Tapos, pinapapurol ng demonyo yung kaisipan nila para hindi maintindihan at hindi maging interesado sa gospel na isi-share natin. So, yun po yung binabattle natin, yun po yung ginagapi natin dun sa prayer. Kaya bago po tayo pumunta dun sa kanila, na i-prepare na po yung spiritual realm.
Hindi lang tayo nagtitrain how to win people, how to share your testimony, how to share yung 4Ps kasi sa Baguio, yung plano, problema, paraan, pagtanggap, yung one pattern evangelism. Hindi lang tayo nagtitrain at umaatake dito sa land. Dapat bago tayo umatake sa land, no, yung land portion natin dapat sa air tayo nakapag-conquer. Because if we were able to conquer the air, we can easily conquer the land. Ganun po yun. Dapat may pang-airstrike tayo bago tayo lumusob dito sa lupa. Kasi kung sino yung manalo sa taas, yun yung makakapag-take over at makakapag-conquer ng land. So that's the principle of spiritual warfare. Kaya kapag nagapi na po natin yon at yung 4 lessons na yon, alam nyo, this is interesting. Alam nyo kung bakit. So we will be taught how to do it in a detailed manner. In a detailed way. Hindi yung ura-urada tayo ngayon na, alam mo, kailangan mo tanggapin si Lord kasi pupunta ka sa impyerno. So ito from step 1, step 2, step 3, step 4. So matutulungan po tayo ngayon, kaya huwag kayong matakot, hindi po nakakatakot ito. This is an exciting moment of your life in serving the Lord. Because you will be trained, you will be equipped, and you will engage and involve in this great movement of saving many lives. Especially in Panipuan, in Nakli, in Gandos, Balite, Kalulot, ano yung lugar ninyo? Northville, yung lahat ng nakapalibot dito, yan ang area natin kasi yan yung mga taong malapit dito eh. 'Di ba? Hindi na kailangan sumakay ng eroplano yan para mag-attend dito. Ay eroplano, okay. 'Di ba? At least makamotorya o mag-commute siya masyadong malaho, 'di ba? So, ngayon, kapag nagkaroon naman ng prayer for 3, huwag niyo namang ipag-pray yung mga taga Mindanao, taga Agusan, or taga Mindoro, taga Ilocos, di ba? Lord, I pray. Pastor, kumpleto na yung prayer for 3 ko. Sino? Si Benjo, si Ben, si Belmon. O di ba? Taga saan sila? Taga Mindanao, Agusan, Bulusan, di ba? Ormoc. Ang layo naman niya. Paano mapapa-attend sa church yan? So, kailangan strategic din. Kailangan may wisdom ka rin. Pastor, kasi nandun ng tatay ko. Pastor, kasi nandun ng pamilya ko eh. Okay lang yon. Ipag-pray mo sila. Pero ito kasi, specifically, yung dadali natin ng Sunday. Yung the time for invitation, 4 weeks po yon. O kung nataon po sa plot ninyo na ang isang buwan ay 5 Sunday, di gawin yung 5. Okay? Sino po ang dadalhin dyan? Yung tigta-3. Yung 3 ni Anjo, ni Aris, at saka ni Abe. Yun na nadadalhin. Pastor, paano pag di ko sila nadala? Huwag kang mag-alala. Kasi bakit? Per Sunday, may isang dumating, nagmumukmuk ka. Hindi, may 3 Sunday pa naman eh. Di ba? So ngayon, kapag nag-attend sila, anong gagawin natin? Yes! Nag-attend sila. Hallelujah! Di ba? Praise God! Pumapalakpak na yung tenga natin. Nag-attend na yung aking nag-attend na yung aking invites. Yes! Hallelujah! Di ba? Tuwan-tuwa ka. Siyempre, dapat tayo matuwa kasi nag-attend sila eh. Pero hindi nyo ba napansin? Nag-attend lang ng once. Tapos di na bumalik. Tapos pag nag-attend, pastora, may nag-attend. Tapos, ganito, may nag-attend. Kasi hindi tayo handa. Yung church, siyempre, yung preaching, kailangan handa. Diba? Tapos yung mga tao, dapat handa rin. Tapos yung nag-invite, dapat handa rin. Kaya, pag nag-attend sila, that's one step. Pero, ang goal natin, not just to bring them to the church. Una, we need to connect them to Christ. Kasi kapag na-connect natin sila kay Christ, yun yung tamang simula. Tapos, pangalawa, connect them to the cell group. Kaya nga yung week 3 is invite them to the cell group eh. Tapos, yung pangatlo, connect them to the church people. Okay? Are you following? And then, yung gagawin natin, paano magtuloy-tuloy yung connection na yon? Dapat each and every one of us must undergo training in using our weapons. Meron po ba kayong alam na pumunta sa gera na walang dala? Ha? Huwag ang mangumpe ka king barangle, kay Tangaldo. Magdala ka pa namang kay. Magdala ka pa namang light.
You know? Mangumpe ako na ang gamitan mo. Ay, gama ko masikan niya. Di ba? Mga suga ko. Doon ka munta, manabtab. Nang panabtab mo, ay, hindi karate. Ya. Huwag nakakakal yung mga suga ka eh. Di ba? So, pupunta ka sa Labanan, pupunta ka sa Marawi, di ba? Tapos, hindala mo Sulbatana, kamalyari ka rin, di ba? Sulbatana, pangkaila rin eh. Di ba? So, kailangan may weapon ka. At yung weapon, dapat alam natin gamitin. So, ngayon, pag nandaan sa church na sila, everybody must be a consolidator. Everybody must know how to consolidate. Kaya kapag nandyan na sila, invite mo, consolidate mo. Hindi yung, Pastora, may dumating na consolidate mo na yan. Ako biyasa, Pastor. Pasaya ako mag-invite ko muna. Totoo yun. Lahat tayo nagsimula sa pa-invite. Pero nandito tayo ngayon, parte tayo ng training. Ako, hindi naman ako marunong mag-preach. Ayan, nung bata ako, alam ni Con Junior yan, nandito kami, mag-cell group kamong mga kanyan. Kaya ba't dudurot ang popcorn Actually, maging popcorn May panuro na Diba po, tanga tune ka na. May bukong nakorakal sabyan. Kaya din duduro mo kanyan. Kaya, sinabi na niya. Kaya isip ko, kakuya pamoyta ako Diba? Kabalo nung experience yun, diba? Pero ita naman bisang mag-volunteer mo muna, wating upang metong tingupang. Diyos ko, sinabi. Ala na ako sabyan. Diba? Ito to, diba? Makanyan, Diba po, tangi ka na, wow. Si mapede, paikitin na yung points ko. Yes, ako na. O tangi ka na, kaya malito ka pa Diba? O taluhay sinayo, kasi gagalgaling pisingin mong makanya, Makanyang kung makanya, anyang anak ko. Itang nakorakal buris sabihan, tang medyo, kaya ako, balo. O tangya ako, no? Ay, makakatap, Diba? Nekaloy? Diba? So, gano'n, no? So, ngayon, kung hindi ko sinana yung sarili ko, baka tinanggap ko na ang sarili ko, ako talaga gift yan. Basta ako man yamasa na ako luklukan. Ako talaga gift yan. Pagluto na ako mo, ngayon na ako abe kayong makanyan, Basta ako yung gift ko ita. Di ba? Hindi, lahat po tayo may giftings, pero lahat po ng bagay natututunan. Dati po mag-preach ko, Kasi nung dagol ka panipuan, mapag-English ka, kaya ka, social ka. Paglokonda ka rin kahalguran mo. At ikeng kahalguran kini, iproyla ni Tadeo. Makadadi ang makadadi. Potangalani kanita, paglokan mo yan. Potalay daddy. Kami ganyan, Kaya mapag-English uling may garalya, uli family, Di kami taga UP kami mo kanita, di ba? University of Panipuan. Otang medyo social, kanita niyang panahon uneng ring anak, matindi na lang mag-English. O dela akong may ragulte, biyasa mag-English. At yung kubagyo, magtinda lang sayote ang pong repolyo, pong carrots din tao, biyasa lang mag-English. Biyasa ang managalog. Yung mga matong magtindagin pala yung kikimbagyo. Paningglisan da kanti mong slang laba Na Amerikano, utuling na, luwa, o kalatina, bukuya pa mo, di ba? Para kung lamasel, di ba? Okay ba't ang magkikipagsalita ka rin kaya no? Highly educated la rin kayong bagyo Yan na, kababagi lawe kay sarili ko kanito. Di ba? Uneng na-try kong mag-preach English, Brother Harris, talagang hanggang, di nga na ako, persecute da ako, iba kung mag-English, di ba? Daddy, yung hilalaki, Uneng balo na akong putang gaganado kung mag-preach, Alo-alo no, Uneng nung ako pag-practice, makalano nang malyari kimbi ako bilang pastor, o di na ako mag-improve. Di ba? So mag-training ko, training kayo sarili ko. O tangi kaya intindihan lang yung kaya dictionary. Wala pang Google kanita Nung social kanita, wala na ka ba cellphone? Kanita gangi cellphone mo, kudkuran niya mong makanyan talagang nanakatindi kanita Di ba? Dadala-dala may pa itang telepono kanita, itang kaing makanyan. Taretan telepono, ay social, idadi polet niyang makanta ka itang, may na, PLDT ba itadad? Itang, may na, kaya, Ate Biggie, itang landline niyang wireless. At tatandaan na may pa itadad. Nakatindi kanita kasi ang ating makanyan Pero ngayon may isipan, magdala kang PLDT na kayang makanyang, kaya bitan na yung makanyan Baha may lusin, Di ba?
So, bakit ko po sinasabi ito? Nag-a-update yung panahon. Nag-a-upgrade yung panahon. So, kung ang church hindi mag-a-update, mag-a-upgrade, mapag-iiwanan tayo. Di ba? Kaya yung sound system natin, at least na-update. Di ba? Ay, yung isip po natin, dapat nag-a-update din, nag-a-upgrade din. Huwag nating tanggapin, ako kasi ako mayari, ako kasi yung tikanini ko mo. Mo tatanggap, anak na kaning Ginoo. Basta ingkiken, nung migkamali ka, tanggapan mo. Anyang ako makain tatanggapan eh. Alokon da rin eh, akong tatanggap, papakanang kularin yan po, kayo, butang ko correct da ako, bala mo, kakakasigid da ako mo. Di ba? Pabug na ako yung mag-preach kanita, kaya na, mag-English eh. Kaya rumi, bara akong baka niya, no? Naintindihan nyo na yun ako. May linaw man din tao. So, ganun din po yun. Kasi kapag hindi natin tinry, hindi tayo matututo. Normal lang na magkamali. Amen? Sabi mo sa katabi mo, dinda mo ita. Sabi mo, dinda mo ita. Dinda mo ita. O, di ba? Kung hinigang makanano mo, makakapag-English na ako, medyo tutod ng bagya eh. Di ba? Kung makanano, gamita na katapala, mamusnita palang church miyaliwang bansa. O nung halimbawa, hanggang ngayon, mga kailangan kong interpreter, di ba? Can you please, paki-interpret mo na mo, Diyos ko, eh? O at least, di ba? Kapag in-update mo yung sarili mo, in-upgrade mo yung sarili mo, you are preparing yourselves to the next level. Ito mga kapatid, in-invite na natin sa church, i-update mo yung knowledge mo, i-update mo yung information na alam mo. So ngayon, anong gagawin natin? Usap yan, sa leader, atin na akong invite. Pastor, atin na akong invite. Very good. Pastor, nang gawin ko? Consolidate me. Ha? Ako. Sana yun ako may invite. Di ba? Kaya nga, ayan po yung, alam niyo po yung SUYNL o SUYNIL? Yun po yung starting up your new life in Christ. Meron po ba kayong manual na ganun dito? Pwede pong manghiram. Ayan. Yun po yung manual na yan. Alam niyo po, nag-o-overview po tayo ng ating gagawin. Kasi, yung starting up your new life, alam niyo, madali lang yun kasi bakit? Nakapag-start ka na ng new life mo eh. Kasi yung buhay mo noon, hindi nakagaya ng buhay mo ngayon eh. So, ibig sabihin, ito. Ba't nandito to? Okay. May purpose ka pala kasi may dala kang starting up your new life. Diba? Ayan. So, kapag dumating po yung yung invite natin, ito po yung kaagad na ituturo natin. Starting up your new life. May naunahan po kayo ng, ayan. Matindi, may Tagalog dito. Hallelujah. Ako kasi medyo pass na ako sa Tagalog ngayon. You know, I already improved, but you know, if there is a need, I can also preach in Tagalog, you know? Di ba? Ay, Diyos ko, dati, di ba? Nung balo yung mo, di ba? Inahit yung salamin ng AJ, yan po yung LJ. Mga kamakanyang larengana ka rin. Dapat, darin makaili. Joke. Buti na lang po kahit nagkamali tayo ng grammar, pasok pa rin tayo ng langit. Okay? Yan pong makapagpa-encourage ka ako ito. Okay? At baka maging encouragement niya naman kaya kayo. Di ba? Okay? So ito pong starting up your new life, it was translated actually in Tagalog. Okay? So, kung ano po yung mas gamay ninyo o gusto ninyong gamitin, kung saan po ninyo naipapahayag at mas lalong naintindihan, yun po yung gamitin ninyo. Okay? So, wala pong kaso dyan. Okay? Ako po, Tagalog, medyo mahaba kasi yung Tagalog, you know. So, I get used to using this starting up your new life, you know. So, it's up to you guys. So, okay? You know, di ba? Di ba? So, nasa inyo na po yun kung anong gagamitin ninyo. Kung sa Angeles, kung magtatagalog po kayo, o kung magpasosyal din kayo, English. Hindi, joke lang. Joke lang po yun, ha? Joke lang yun. So, kung ano po yung mas makakatulong at mas magiging magaan at effective sa isang
disciple, yun na lang po yung gamitin ninyo. But of course, kung highly educated or mas okay yung English sa kanila, okay lang. Pero kung Tagalog, anyway, ang pinaka-importante dito, ma-retain natin sila. Okay? Dito kasi hindi masyadong issue yan eh. Sa Baguio, pag tinagalog mo, hindi ka masyadong maintindihan eh. Kaya ako po talagang nag-adjust doon. So by the grace of God, I was able to overcome it. Di ba? Yung mga gano'n natin, di ba? So, Sko, no? Kung alam nyo lang yung, kaya, mabackslide ko siguro ika yung atsuking ka na akong kabil yan. Di ba? Itang bayo may pasab yan, isipan mo, nukot, tina namang manatuwa, tina namang mag-correct. Itang makanya, kaya, pakasamasan ko na yung ibagsak ko na yung yapa mo rin. Di ba? Di ba? Atin at atin pa rin. Kaya ang nakakapag-encourage talaga sa akin, mali man ang pronunciation, mali man ang spelling, o mali man ang ano, dahil na ngayon sa text, di ba? Diba? Mali man ang pronunciation, sa langit pa rin ang dating, okay? Sa langit pa rin ang destination. So balik po tayo. Ito pong starting up your new life po na ito, or ganun din, starting up your new life, hindi naman po nila tinagalog, okay? Ang panimulang buhay kay Kristo. Di ba? Si Daddy Paul magaling yan mag-translate ng Tagalog. Ako po English, okay, medyo. Pagtulog, okay? Okay. So, ipasubra na ako yata. Okay. So anyway, ito po, 10 lessons po ito. Okay? 10 lessons po ito, ayan. Salvation, repentance, hanggang pong, ano po yan? Okay, basahin ko na. Salvation, repentance, lordship, forgiveness, lifestyle, yun yung 4 greatest meeting. Devotional life, your active life of prayer, witnessing, life of obedience, life in the church. So makikita natin dito sa content po ng mga lesson na ito, 10 lessons po ito. Ngayon, di po ba Plan 40, Prayer 43, Invitation, kapag po nag-attend na sila ng Sunday dito, o yung mga invites, ito na po agad ng tuturo after ng Sunday service. Iko-consolidate na po natin lesson 1, salvation. Kaya ito pong lesson 1 na salvation, huwag nyo pong ituro ng 1 hour and 30 minutes. Okay, ituro nyo lang po ito at least mga 15 minutes. Maximum na po yun. Kasi kaya nga po may training din po ito. May training din po ito. For example, yung salvation. Baka sinimulan mo pa ang salvation, you know what? In the book of Genesis. Di ba? God slay an innocent animal. Di ba? And they hid themselves, di ba? So, wag na pong ganon. Kumbaga, kung ano po yung nandito, masterin po natin para in 5 to 15 minutes, kasi first timer siya eh. Di ba? Dapat ma-enjoy niya. Hindi yung mag-injure ka, nandito ka na. Hindi, di ba? So, dapat ma-enjoy niya. Kasi wala pang endurance yan eh, bago pa yan eh. Di ba? Tapos, ang maganda, siyempre, kapag nandyan na, first timer, sanay naman tayo sa Kapampangan, hindi naman tayo, di ba? Hindi naman tayo Ilocano na langi na kaya gana-gana. Alalamang iya pag, at least tamo Kapampangan tamo, ay tindyantana yan, di ba? Ang mga langi na kawawa, di ba? Ala na kang boses sa lulwal, da paintin dyan na mga ilang kandanom, di ba? Yung mga makanyang larugo, ngayon po may nga born again noon, tunay rin Kristiyano ka rin. Okay? Mga sanipa na ka, da ka sikaso ka rin. Okay? So yun po, no? So yung first, yung odd number, okay? Pag sinabi nating odd, di ba? Yung 1, 3, 5, 7, 9. Okay. Yung pong odd number na yan, gagalingan ko po kasi ako biyasking mate niya. Ayan. So ito pong odd number na to, ito po yung ituturo ng Sunday. Okay? Ituturo po yan ng Sunday. 5 minutes, maximum ng 10 minutes. Okay? Sino po magtuturo nito? Yung nag-invite. Kasi, di ba 5 weeks yun, o 4 Sundays yun. Hindi naman lahat sabay-sabay mag-a-attend eh. Di ba, yung in-invite ni Anjo, dumating. Tapos, yung in-invite ni Aris, pangalawang Sunday siya dumating. Eh, yung unang dumating, naturo na niya yung salvation. Eh, yung dumating sa kanya, salvation pa lang yun. Eh, yung pangalawa, dapat, repentance na. Eh, di ngayon, pag tuturo ka ng repentance na,
Tapos si Abel, may dumating na salvation ulit. So yung sa kanilang dalawa, ipagsama nila yon. Kasi para pares lang ang lesson. Okay? Nagigets nyo po? So hindi diskartihan nyo na lang ngayon yun kung paano. Kasi 5 lesson po yon. So ngayon, yung even numbers, yung 2, 4, 6, 8, 10, yan po yung weekdays. Okay? Yan po yung imimit nyo siya starting ng Wednesday until Friday. Huwag nyo pong imit ng Saturday ng gabi kasi kinabukasan Sunday na eh. At least, ang purpose po kasi nun, hindi lang para maituro yung lesson na even numbers, yung kapag first meeting ninyo Sunday, second meeting ninyo is from Tuesday to Friday. Bakit po nilagyan ko ng from Tuesday to Friday? Yung pong area na yon. Kasi, para po makapag-connect kayo sa kanila. Yung minsan kasi, di ba, makikita na lang kayo yung Saturday na, bukas ha. O tapos, minsan yung Sunday mo na maituturo, salamat Pogsa. Kapampangan niya, pinini. Yung asawa mo, talayo. Ayan. So, yun po, no, yung even number, yun po yung pang Tuesday to Friday. Bakit hindi Monday? Kaya yari na panitan kaya. Puta naman sumaway kaya ko. At least itang Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, mamili ka kareta kung kailan mo siya imimit. Tapos pag minute mo siya, hindi naman yung sobrang makalangit ang tunog mo. Alam mo kapatid, sinasabi ng banal na kasulatan, di ba? Huwag naman ganun, normal lang. Nung wala kang kung paano ka nagkikipagkwentuhan, Brad, kamusta na ka? Kapeta pa, ganyan, makanyan. Di ba? Nung makanaan yung personality mo, ka magtunog pang ka, di ba? Itang bala mo, ang hell na yung kasabi mo, ang pong, alam mo na susulat mga kapatid, dito sa talata, kapitulo, wag naman ganon, di ba? Nakaman makanyan eh. Siguro pati magsalita ka makanyan, makanya ka, pero be normal, okay? Paging normal ka lang. Aluhay tambala, misa ibang kang kain ng, di ba? Diba naman kay Ed Lapis di ba? Kay Ed Ballpen. Okay? Okay, so, naiintindihan po ba natin yung overview natin? Okay? So, alam nyo po, masaya to. Kaya enjoy natin. Tingnan nyo ngayon, masaya kayo. Di ba? Kaya kayo lungkot Kung malungkot na mag-train, kailangan masaya kayo. Okay, so, iti-train po natin, halimbawa, salvation, kaligtasan po yun. Tapos, sorry, ligtas na kayo niya, balo may ituro yan. Kaya ba, tingka pang manual kayo niyo? Tapos, repentance, di na-remind ka ulit, kailangan pala nating mag-repent. Ay, ganyan, bakit niya pala yung repentance, di ba? Kailangan ko pala magsisiking nga sa akin, pema niya pa ko. Di ba? Kaya nga na ako, marug kayong makanya, po itatang ko, di ma ako, beli, wala kayong makayo, bala ka, kasing edad ko niya mo, abang mag-train ka, mamiministeran ka. So, kapag training, i-embrace natin kung kailangan mag-minister sa atin yung lesson para makapag-minister din tayo sa iba. Amen? May natututunan po ba tayo? So, pag nag-attend na po sila, yung first na starting up your new life, unang lesson po yon. Okay, Sunday po yon. Yung repentance, weekdays po yon. Alam nyo po, ako po, huwag niyo pong sabihin, ay Diyos ko, busy ko, pastor, mo kasi balo yung kabilyan mi. Pastor, akong breadwinner. Pastor, ala akong panong ko niya, matudtod yan, pastor, pati paruguyan. Alam niyo, kapatid, ibigay niyo yung best niyo kay Lord. Alam niyo, hindi, lang to Di ba? Yung training, once a week lang naman yan Alam ko, busy kayo, alam ko, nagtatrabaho kayo. Di ba? Alam ko, nag-aaral kayo. Siyempre, nung mag-aaral ka, tinggang assignment. Magtaka ka nung mag-aaral, tinggang assignment. Di ba? Tating mong assignment. So, normal lang yan. Maglaba ka kasi bakit? May nagsusuot ng damit Di ba? Nung may nga matenungan din nga yung bali, malan mo na imitagan kasi ala na mimiblas. Di ba? May tenungan Di ba? Pastor kasi maglinis kung bali, marnating bali. Normal mo atin taong mabi Di ba? Magdinala rin. Pastor, ating pipyan. Pabre, may pipyan mo ngayon. Balikan mo niya po ang kaibang training. Hello? Kaya dapat ganyan ang mindset natin.
Alam mo, dapat mag-commit tayo, iti-train ko yung sarili. Magating ko. Di ba? Makanyang dapat yung isipan mo. Di ba? Nengkay, mamuwi si Indy mo niya eh. Yan ang magating, Brads. May tanang kay. Mimisip na kanyan. Gagalaw na yung dalirim. Text ko na yung pastor. Pastor, kasi biglaan mo kasi eh. Di ba? O di sabi, kung bibiglan mo kanya, natin kaya training ngayon eh. Diba? Nung bisa, bukas na. Kasi tinagon mong makanyan. Hindi kasi biglaan, pre. O sige, mo ko bibiglan bukas na. Diba? Makata. Ha? So, i-prioritize po natin tong training na to. Kapag ginawa po natin ito, I believe, may mangyayari. Kasi ngayon, hindi lang tayo nagpaplano. We are creating something that will glorify the Lord. Hindi lang tayo, okay, nag-training tayo, okay, gawin na natin. Hindi, magte-training pa tayo na para mas maliwanag. Kasi pag lumiliwanag ang ginagawa natin, nakakainganyo yan na mag-participate at sumali at gawin ang bagay. Kasi pag malabo, hindi mo magagawa. Talaga malabo eh. Di ba, naiinis ka nga sa kausap mo, labo mo naman. Di ba? Labog mo naman ka. Yan. Makanyan. O sige, itindihan ko na, gawantan eh. Palo dati yan Makanya pala. O kaya po yung dinidetalye po natin ngayon. Nasa overview pa lang po tayo, wala pa po tayo dun sa detail. Okay? Naintindihan po ba natin? So, yan po ulitin ko lang. Plan 40, magpaplano po yan. Yung makasama po doon, yung mga mag-guide sa encounter, mag-speak, magpa-participate, yung mga staff po sa encounter yon, mga nag-preach. Tapos yung prayer for 3, lahat po ng mga, doon po sa plan 40, ang po pwedeng sumama lang po doon, yung nag-encounter na. Hindi po pwedeng sumama doon sa training ng Plan 40 yung hindi pa nag-encounter. Okay? Gets nyo po yun. So ngayon, ang sinong magti-training at kasama at qualified dyan sa Prayer for 3? Lahat po ng Sunday attender pwedeng sumama. Kasi lahat sila nag-a-attend, so kailangan i-involve natin sila. Okay? Tapos, after po ng yung Prayer for 3, invitation na po yan, Sunday. 1 month po yun. Okay? Hindi yung minsan kasi, okay, invitation Sunday natin, ngayong linggo. Kumaka na nung edintang. Tetangalwa dintang lang, nakasayay ka, rugo maka. Diyos ko, nang kasalanan ko, Lord, o edintang. O at least meron kang 4 Sundays, di ba? Mandintang, ako sumuko. Pag-pray ko na yan Sabi na munta, minta. O next Sunday, dakitan me. Makaya niya yan. Kaya po, pulmero, sige, may kita. Ay, tagipari pa, tagipurokses. Itang katinga kasya. Habi ng church ta. Baluke, sige, may kita na ka. Nang oras. Di ba? Ika naman mo kayo, mamasa ka balang ating yung kotsite. Balang ating kotsi, lalawin mo. Sko, may gisa no rin kotsi la. Ala na lalabas, may ari na service, ala yan din tang. Sko, Lord, nang milyari ka na, pesa na ako. Kaya mo na yung mantitext, umakanya kang taong makisabi. Balang may taong kasabi mo. Balang nga lang kapanandaman. Di ba? Kaya susuyan na ka mo magsalita, nung yung yung gawan. Tabo mag-rep mag-gayong makanta, Puta ka, bira-bira, makanta, sabihan mo kayo, Diyos ko. Kaya may training po yun. Ipapakita kung anong response natin, anong gagawin natin. Hindi tayo dapat ma-discourage. May strategy po na gagawin yun kapag nag-i-invite na. Yung Sunday. Kasi nandun po yun Nandun po yun sa training materials natin. Sila, Mami Mila, si Daddy Paul, si Pastor Edward, tsaka si Ate Biggie po magtuturo na sa inyo yun. Ngayon kung, ako po kasi mitipang yan Sunday. Kasi ginagawa po na po natin ngayon yan. I-maximize lang po namin yung pag-uwi namin dito as part of the training. Kasi every week po, itong tinuturo ko sa inyo, ginagawa na po namin. Nakapag-week 2 na po kami ng prayer for 3. Tapos this coming Sunday, na bago po ako magturo ng Sunday service, nagtitrain po ako ng Starting Up Your New Life. Tapos yung Monday po, yung G12 Leaders Meeting namin, yun po yung ginawa kong Plan 40. Kaya ongoing po ngayon itong training na to. Sabay-sabay po tayo, nauna lang po kami ng konti. Magkikita rin naman tayo sa dulo. Di ba? Mga disciples din naman ang resulta nito at leaders. Kaya magtutulungan po tayo. Wag po tayong, ang church po, ng True Vine, hindi po tayo nagko-competition. We are complementing each other and we are helping each other. Ganun po yun, Kaya yun po dapat yung nasa isip natin. Ay, kami maliit lang kami hindi po yun
as long as we fulfill our God's given assignment and mandate, konti lang din, lahat ng lumaki nagsimula sa konti. Okay lang po 'yon. Importante, magpapagamit at magpa-participate tayo in creating something to give glory to the Lord. Amen? Kaya kung mapapansin niyo po yung mga nanonood ng ano dito, mga nanonood ng Facebook natin sa Baguio, mga weirdo po ang title ng ano ko ngayon. Mga preaching ko, di ba? Bubutas ng bubong, butasan ng tenga, yung mga ganun na mga topic ko, no? Ano kaya mga butasan ng tenga na yan? Okay, so, kasi kailangan maging catchy. Butasan, di ba? So, anyway, so yun po, ito po yung ating starting avenue in New Life in Christ, okay? So, kung Tagalog po gagamitin yung Tagalog. Kung English, okay lang. Depende po sa inyo. Basta importante, yan ang mahalaga, sabi ni Contaboy. Si Contaboy po kay kapatid ko po yun. Ano yan? Store, basta yung importante ang mahulaga. Ano, love, anak ka na ako eh. Kaya kis na ako, ruguha, mamaw yan ka. Pero makain talaga, di ba? Love. Okay. So anyway, yun po, no? After po nun, yung ating 5 Sundays or 5 weeks ng starting up your new life, yung kina-next Sunday yan po nun, yung pang 6 Sunday, mag-plan na lang po kayo, mag-calendar na lang po kayo kung kailan yung mga important dates. Yung life class party, magpa-party po tayo. Hindi, yung party, ibig sabihin, yung pagpasok pa lang nito, talagang may ating kahi. Ating decoration. Aki de Anjo, terak-terak yan, di ba? Ako ay yan dyan talagang, di ba? Aki de Pogs, makapayaso yung ating niyang kaya. Hindi, joke lang po. Yung as in party, di ba? Siyempre, pag hindi mo masasabing party pag walang pagkain. Siyempre, dapat may pagkain. Yung life class party, yun po yung actually enrollment. I-encourage natin sila na mag-enroll sila ng life class. Hindi yung, mag-life class na ka, mag-encounter ka, mag-life class ka. Di ba? Baka makapag-encounter, mag-life class ka. Hindi, ito, yung papaliwanag natin, ano yung importance ng life class. Di ba? Papaliwanag natin anong benepisyo nila, paano makakatulong sa buhay nila. And then, after nun, merong booth doon sa kabila, registration. Okay? Tapos may magte-testify, magkukwento anong nangyari sa buhay niya nung nag-attend siya ng life class. Nung natapos siya yung life class. So, hindi ito kwento at knowledge lang ang usapan, kundi buhay na nabago dahil dun sa proseso ng life class at nag-encounter siya. At leader na siya ngayon. Powerful yun. Di ba? Huwag na nating ipalabas yung ano buhay ni Tonet Macho, di ba? Yung dating bading, ngayon badong na. Yung mga, hindi na yung taong mga nandito na kilala. Di ba? Pero kung gusto nyo pong ganun, okay lang, di ba? Pero mas maganda sana yung mga taong nandirito, yun ang magte-testify. Di ba? So yun talagang tested. Kaliwait ang ka-attend na pang-mess, ako mag-testimony yan. Dati po, makadua akong case sa Red Door sana. Kinedwa na mo pumboti. Yan. Hati niya pamurin. Ay, pwede pala. Kakadwa mong debote yan. Then Domingo, devoted ko. Neng weekdays, devote yan. So, siyempre, yung mga pagte-testimony natin, yung mga tested na yung life testimony nila talaga. They are serving the Lord talaga. Okay? So, yun po. Pag nag-party, so po yun, no? Yung life class. Nakikita niyo po ba dyan yan? Okay, yung life class, mag-start na next Sunday. Diba? Yung lesson 1 to 4. Diba? Mag-start na po yun. So, magpiprepare po tayo ng mga life class materials. Okay? Para po dun sa mga magla-life class. Okay? So, yan po yung ating mga preparations. And then, yung lesson 5, yun na po yung ating life class encounter. So, dito na yung, sinong ila-life class encounter natin? Yung in-invite natin ng prayer for 3. Yung dinala natin nung 4 weeks or 4 months o for 1 month na in-invite natin na resulta ng prayer for 3. So yung plan 40, ito na yon, dito na papasok yung plan 40. Kapag nag-encounter na yun yung mga mag-guide, kasi ang lesson sa plan 40 ay para sa preparation ng mga magmi-minister sa encounter. Kaya kung mapapansin ninyo, simultaneous yung preparation ng leaders at yung mga pagpiprepare din ng mga encounter delegates.
At hindi lang yung encounter delegates, kundi yung consolidation, paano sila matulay, paano sila makalakad dun sa tamang proseso. Kaya kapag po ito nagawa natin, huwag niyo pong tingnan yung don't despise your small beginnings. Yung mga maliliit, konti lang po kami, ganun. Okay lang yan. As long as you know, as long as you are one in doing this, God will be pleased and God will going to give you favor. God will give us the favor. Amen? Ito po, after po noon, of course, yung ating encounter, alam naman po natin yan, nakapag-encounter na yung karamihan. So, alam natin yung feeling na nag-encounter. So, sa encounter, ano ba yung dapat ina-anticipate mo? Ang ina-anticipate sa encounter, unang-una, yung finances. Hindi yung tuwang-tuwang, yes! Sabi nila, mag-encounter ako! Sabi, yes, thank you Lord, mag-encounter na siya. Nung singilan na, pagkano ka nung 700? Isa ko sa yung lang, 700 eh. Pati ko 7 pesos. So, kasama din yun sa pinagpaplanuhan. Hindi lang yung nag-date tayo, okay, encounter, yes, ilan ang delegates, ilan. So, pinagpaplanuhan na rin yung mga encounter delegates. Ilan ba delegates? O ba, 3 sa'yo, no? O ilan yung, albawa, nag-triplets ka, ilan? 3 kayo, o 2 triplets, o 1 triplets, di siyam yun. Lord, nanggawang ko. Siguro, Lord, ako pa magmerienda. Siguro nung sasali kong jelly tangmal nginitan chati 2 na pesos. Di ba dati nung siguro magmerienda akong Jollibee, ngini alina pa siguro, di ba? So ganun lang po yun, di ba? So mag-uusap ka, hindi diskartehan mo. Hindi yung lahat gusto lang mag-encounter tapos iiyak ka, Lord. May sala po eh. Di ba? So i-anticipate mo na yon. Mag-i-invest talaga tayo. Mag-i-invest po tayo para sa kaluluwa. Ang langit po, in-invest niya yung pinakamahal niya. Si Jesus, ikaw, invest mo lang naman kung 700 eh. Diba? Para sa kaligtasan at para sa enkwentro ng taong mahal mo. Iniyakan mo at pinag-pray mo. Diba? Hello po. Nung dati mag-unli kaya ka, diba? San Jose Saltam, tara. Laway na ako. Ngayon na, Papa Jace. Di ba? Yung mga kanya. Ngini, ali nakapakita kang bagok. Okay? Maniltil nakapambagok ang pongkay, di ba? Magalubebe napakita kang bagok. Di ba? Magluto nakapambagok, begokan. At least, pagkano yarin ta ka rin ngayon eh? 350. 299, unang itangan lit. 350 yata eh. Di ba? O, itangating chicken ng pongkay. Makabless na yung manibagok eh. Potang atsukar. Malari nga lang libreng nanita. Ram yun eh. Di ba solo derta din yan yung libreng gaya na, di ba? No? Pinandit at yung so din tangitang kaya na babayaran ta. So anyway, bakit kailangan pinag-uusapan yan? Kasi kahit gustong-gusto ng delegates, kung wala siyang pera, na yung kaya, magdahilan niya mo eh. Kaburi ko, Diyos ko, may paintagon. Di ba? Magdahilan niya mo eh. Pero nung sabihan mo, ngayon kami gagana ka, magkalawa rin pera mo, Ken. Bisa ako sana, yung 150 la rin pera. Dagdagan mo lang, pilang pa namang aldo. Di ba? Pero makasadya na ka. Di ba? Pero naman gana-gana makanyan. Halimbawa, retang yang professional na, retang ima, retang ati naman pera, di ba? Encourage talang mag-invest kayong spiritual life do. Diba? Nya ako yung advice ko kaya ako mga kuripot ha. Pante ako mag-produce disciple ako kuripot. Puta ka, bira-bira pangaras kayong gawain, talagang pabrain mo lang. Kaya kasi good steward ko eh. Oo, maganda yung good steward. Pero wag mong kakalimutan yung generosity. Lalo na sa pangakaluluwa. Abay diyan kay be-bless ni Lord. Kaya bigyan mo ng rason ang Lord para pagpalain ka. It's good to work, but we need God's favor. Because your 1 year of labor is just equivalent to 1 God's favor. Yung isang taong tatrabahuhin mo, isang favor lang ang katapat nun. Diba? Kaya ako, ang challenge ko sa mga kabataan, di ba may iniipon kayo, ang hirap niyong ipunin.
O, ano nyo na sa encounter yan kasi hindi para dyan yan eh. Pag yung may binibili ka, hindi mo mabili, seed yan, hindi yan para sa pambili. Tama? Baka buto yan para itanim mo. Kasi wala pa nga, hindi umuubra kahit di itanim mo. Sigurado tutubo yan. Hello? So, yung hindi yan sapat, buto yan. Tama? Pero nung maragul-dagul ya, Diyos ko po, Lord, in Jesus' name, I rebuke you. Konti nipon din eh. Migatin ko po. Di ba? Yung mga kanya. Alam niyo ba, pag nagbigay tayo kay Lord, di tayo nalulugi. Tapo ka, tayo isipan tang, may walang ka, makanyang ka. Pag gusto niya maging Kristiyano, tama, naman may ngalulugi. Bilis na kata, Lord. Kanya mo mabagal dahil minsan sina-challenge tayo ni Lord, mabagal din ang pagsunod natin. Okay? Kaya ito po, huwag niyo kakalimutan i-anticipate yun. Ay, ningwiwing ko ngayon, medyo palagi ako mantini. Kaya nga aliwa naman, tampa magpaalam kay ngobro. Siyempre, mga gobra ayo. Ikayan mo na, atintang kay, atintang, Jesus ko, tanging counter, di ba? Ngayon, inumburi yung excite, yung encounter Kenny. Encounter yung gulot. Ali, kaya magpatula akong upo na. Pero pwede yung daling kimetong nga lugar. Pastor, magastos. Pastor, kahit, pag-pray kayo kayong Ginoo. Pag-pray mo po, misasan metong taging prayer. Kaya ba't yung pag-pray mo, manampalataya tamo, sasalpan haluay tang mag-pray kam, Lord, kaya po maging counter kin church, dinan nyo kayong retreat center. Magkano kasi? Ay kamal ne. Di ba? Agyumiya kaya. Di ba? Ali, so mag-pray ka, siguraduhan mo na, ka mag-doubt. So, intindihan niya po yung burig sabihan. So, tamo mo mag-training Kenny, dapat natin practicality. Dapat natin wisdom. Ngayon, nung Kenny mag-encounter, makayarkonta naman, walang problema. Diba? Kaya naman problema ito. Pero ngayon, nung buri yung manaliwayang ambience. Diba? So, mas maragula kasalpantayanan. Okay? Naintindihan niyo po ba? Aba, nung mag-encounter na ko mang tsa si kwenta, tsa dinalan, o di, tas ba, ayulanghan? Bah, ugang dampi sa ligay cellphone ko, gawang ko ito eh. Di ba? Damulag ako sa wala na ako man damulag. Okay. Di ba, Reng? Wari din kain, rin pengari ka ta. Lojo na, nagang mamisalikatan damulag, basta gawa, maging kaya ka, maging engineer ka, mga ano eh. So, tayo, talagang ikay dito. So, ganun din tayo. Pag di tayo risk taker, pag di tayo planter, hindi natin maintindihan. Nakala natin, pag binigay, pawala. Hindi, papasok yun. Kaya sa business, pag wala kang invest, walang papasok. Okay? Yung Kristiyano kasi, burida, araw ay tambing, nalalapang gewa. Diba? Yung, bless mo ko, Lord, bless mo ko, Lord. Mga bless, mesa na yan, tatanggap na tatanggap. Dapat mananam na kang mananam, bantaretan tenam mo, mahali mo, kasdan mo, tinubulangan dito, sabi. Di ba? Oneng nenggay, mananam ka. Inisan me pa ang kapi, inabayo me tanam. Takmang kepa, oh Lord, pinakatan eh. Kaya pinapinandit, merano piyang bagya po, ay, Lord, next week na. Wala na ng Lord, ay nga na ako mature ne, di ba? Balik na Lord ha, palo ka intindihan mo naman yung sitwasyon. Pamahit ko na pa ang kuryente, di ba? Pamahit ko na pa ang kay Lord dintang yung due date minsan may testing tayong ganun ito pong plot na to, tinuturuan tayo na hindi lang magplano, kundi mag-create ng something na hindi pa natin nagawa. Umaaring nagawa mo na, pero break mo yung record mo. Huwag mong tingnan yung iba na, ay, deneo, makanya lalalang puso, bla bla, darandaman, ali. Yung sarili mo, i-break mo yung record mo. Huwag mong pakialaman yung iba kasi si Lord may dinidil sa kanila at si Lord may dinidil sa'yo. Huwag mo i-compare yung sarili mo. Kasi pag kinompare mo yung sarili mo, you are preparing yourselves to pride or preparing yourselves to down yourselves. Diba? Yung parang, apektuhan yung tingin mo sa sarili mo. Pag naman sa tingin mo, ito, ako mas matindi ko, I'm the man. Anong den mo hira, ela tumod din. Diba?
Nung kaya mong pamaglingkod ko kaya pong Ginoo, nung kaya mong kanakong commitment, yung kaya kanakong paman, malang metong manggeni na. Di ba, Lord, balo mo yan, saksi ka. Di ba? Di ba? So, wag pong gano'n. Eh, yung iba naman, magsi-self-pity. Diyos ko, hindi mo siya, muruguin ka na kung pwedeng ibiye, Lord. Lord, ka nang bala, Lord. Di ba? Hindi po. Pasabigay po natin. Alam naman ni Lord yung capacity natin na talagang ibigay na best. Okay? No, okay. Etapa may introduction. Not bengi, no? Huli kayo po. Okay. Sige. Yun po, siyempre, yung live class hanggang 9 weeks po yun. Pero actually, di-detail ko na balang metong netang next slide, api na rin eh. Okay. So, after po nun, mag-graduation po tayo. Yung graduation natin, maganda po yan. I-invite natin yung mga pamilya nila. Aluhan mo itang mag-graduate siya, Tili. Aranasan niyo po itang may graduate kay Candile. Di ba? At chula rin madakal, may pa-mature lang. Kaya ba sa sumasanay ko yung mga niyan? Kaya sana nakaning kalaguran mo, kaya hindi ka pa picture tam. Sige. Kaya muli ka lakan tawo. Di ba? Kaya ka na nakaning kalaguran mo. Pero kaya hindi ka, tol, kaya hindi na mo. Kasi bahal na ning kalaguran mo lakan tawo eh. Di ba? Arnasan nyo po ita? Di ako ali ko eh. Kasi magwala ako nung walang tao eh. At least tutuko, di ba? Magpa-plastic, di ba? Bayo pa yung graduation, dapat bayo ko sapatos, bayo, di ba? Yung mga kanya. At yung pantatak, pwede itang maitikid mo na nung Nike mo kaya. Diyos ko. Anyang anak ko pang maitikid, ta susuluyan mo kaya, no? No, kaya diraki kanta po, le, tang susuluyin sila, yung kaya ko, yung sapatos ko, talagang kanyang-kanyang ko pang lalakagan, oh. No, kaya kitilo, lihal pikanta po, kaya pori diraki, ding kahalguran ko kanta kaya. Igay kanta, ipuroy. Dati isa can you buy me like that? Anak kanta, daramdaman kay ipuroy kanta eh. Kita deo, kaya ipuroy. Oh, ilang kahalguran ko niyang anak ko rin eh. So, ganun din. I-express natin yun. Halimbawa, hindi nila na-invite. Ikaw yung leader, ikaw yung tumayong nanay at tatay niya. Ipipill in natin yun. Di ba? Kakaiba gawan tam. Di ba? Magsigang tangkay, pansikanton. Bana ano tayo, akong bala. Kawela pa rin, di ba? Kawela rin asan, di ba? Tapos makasalap lo, itang pansikanton, nakabalo yung mga niyan. Koy nanay, basta manyaman. Di ba? Di ba ang sarap nun, di ba? Yung nandito tayo, yung, alam nyo, dapat napipicture natin yan eh. Kasi kapag hindi mo napipicture yung gagawin mo na ganyan, andito ka, mangay na ka. Kamisan, excited ka mo muna. Ay ba po, tampang nga pangalo. Diyos ko. Sabi niya, kaya mayaring mga antikanining ka. So yung simula natin, hindi lang tayo magaling simula. For sure may testing, for sure may mga sitwasyon na pipigilan ka ng kawe, pero wag mong hayaan na mapigilan ka. So, dahil mo ni Arman, di apigilan, magatin niya ganyan, di ba? Dahil sa pag-ibig niya sa training. Diba? Arman, muwi ka dito ako. Ngayon po. Oo. Ay, pinapinanit, tune ha. Oh. Palagi ako, na tutuklo yung kotse na gisa. Samantalang dati. Okay, so kapag graduation po, talagang mag-graduate tayo. Okay? Yung essence ng graduation at excitement na may kapag-graduate. Bala mo itang kapag ikaw yung cell leader, parang ikaw yung anak na grade 1 na nakapagpatapos ka, di ba? Yung, thank you Lord, di ba? Tapos grateful ka eh. Di ba yung mga nanay dito, no? Halimbawa, munta na kita suki ng kain eh, king palengke o kaya king tang magrasyon.
Ojo, graduation na ning pangunakan mo. E pa din tanging sweldo ng kaya. Baka po, pwede mong dagdagan ng kaya mo. Kaya nang katapusan ka rin kumamayat, di ba? O magsweldo, pwede mong dagdagan. Kasi pag tawuging hinga na ako mag-graduate siya kasi. O, di ba? O, kanyan eh. Di ba? Itang kapampangan mo kanyan eh. Di ba? Gawa tang paralan. Nya, hitame ta magkasaya kayong makanyan. Di mong ilukan lang, magkasaya kayong makanyan. Nyari member ta rin. Ay, nuko. Eh, biyasa na lang naman ngayon eh. Dati balo yan eh. Kasi mas masanting paintal ng din pera. Kaya aking panyalide. Di ba, kamag-anak nung atsing-yolo rin, pamulagan daw pa rin pera, bayad daw paluan. Itang duling ning mata, bayad. No karo ko papunta. Di ba, yung kanya? Nakagaling talang pera yan mo. Duling no rin pera, may kabulag na labay. Ano yung pangaras ka ko lang yung agawa yan, di ba? Pag sinabi ko kailangan yung karapat. Okay? At sige yan, pero siyempre, pastor ko, di ba? Kailangan natin ka namang wisdom na kasi makakamabless ako, di ba? Okay. Totoo naman, ale? Pulo, di bala mo, may pagloko kami mo eh. Di nang kempera ngayon, bayak mo ako, BNA ulit. Di ba yung mga makanya? Makanya. Oo, di nang kempera, dito ko na eh. Kumusta na kaya ako? Tala niya mabiye pa yung mga ubiyat simbida. Kadwala rin eh, Lourdes 1, Lourdes 2. Nung kailan lagi tin junior, karela tinggay, ati mo naman. Di ba? O, B1, B2. Sundatang na ako, kaya tangat singa, balo ko na, po tingi danisa kaya. Suno kaya tangabak. Good morning, pastor. Balo ko na kanta. Mangailangan ng patinga kanita. Yung araw rin panggasin ng bahay lang mga liskeni. Di na mo nung patinga. Di ba? Balo ko na kanta, siyempre, ne. Oo, ako din ang kemo kanya, excited ko, ne. Pinapinadit, muli na kami. Yan, kaya na ako magpaalam kayo eh. Basta kitang bulsa ako, ako pingkan Jeanette. Ne, gusto kayong bulsa ako, minuli ko akalingwa. Retang paka, balam retang gagawa nung kaya. Pagrolyo nung balam mariwana rin perang. Kaya. No, karolyo, potang bustigay mo kaya na, kasakit kaya na eh. Nung may pangapkap mo gimbengget, balara titira ko eh, di ba? Kasi makarolyo eh talagang nekarolyo. Oo, lami paglo kami na yung di nang kayong makanyan. Bayok muli, di na ako, di ba? Makanyan mo naman, di ba? So, kasi generous si Apolodi eh. Wala akong karapatan maging kuribot ang buong maymut. Lupa ibang maymut yan, o na, di ba? Okay, so, mababiyasa tapo, kaintindihan tayong kaya katang gagawan. Tapos, kita po kitang graduation, mag-effort tam na. Pangkanita rin tao, mayagyam lo. Kasdan mo yung tao ngayon, parugo may ka-graduate kayo bumbye, no? Tayo may ka-certificate siya. Diba? We would just like to call. Okay, Tagalugan nyo yan, po tayo, nepaintindihan. Okay, kamapa, ausan niya po kapanandaman ng kaya katamong kapatad. Huling ngayari ni atlong aldo na ning enkwentro na king ginu. Ausan tayo po, di ba? Kahit titig-tig na po itang bala mo kaya, di ba? Itang mag-graduate. Di ba? Tan, 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 tananananana. Tapos, siyempre, malakal-dakal na. Bus ni yung pasbol. Kaya talalual mo kanya, no? Kaya ka naman mong leader na kang tanong lang, ma'am, sama-sama sa aming kwelyo na, makanining kahit tong, di ba? Di ba? Ay, Diyos. Kaya, pamantila lakad kayo ni. Di ba? Mga mag-testimony. Pwede ko pong mag-testimony sa, ali, KSL group ka o tagisanan may oras, di ba? Magturo ya pa'y pastor, di ba? Yung mga kanyan. So, yung na-excite po yung tao kasi they feel that they belong. At saka naging importante sila. Kasi rin pong tao ngayon mantul lang makanyan KSP le. Ngayon mga kakit, kaya ng TikTok hanggang. Kanya, ita hanggang pang nanong ka. Naman po ingating ka, nung mag-TikTok ka, okay, mula. Kaya lamang kalatoy-latoy eh. Di ba? Balang magpapansin.
Ating papinay, itang maka-tiktok, matutudya mo, di ba? Kaya nakaralman lalbe. Lemo na ilamok, ne, may kwal tayo, ne, pakalagoy ng asawa na. Ay, way wamos, ne? Terak-terak yapang kanya, no? Wala yung malaman, eh. Pero, itang asawa na, ne, kalago, ne? Balo itang asawa na, o tabo rin na iwamos. Eh naman kitang itsura na, kasi penandama na kang wamos na importante yo. Mangayapiyak sitang babae. Nung bigyakan may wamos, di ba? Diyos ko, parang lakasanting pogs kang wamos, eh. Kita mo, pinuling itang talent ng wamos, maximize ne, iwamos makaraptor yo. Di ba? Pero ipogs, ka manatiling di ba? Jetting kaya ka jet. Di ba? Yung raptor, matatraffic lang rin jet, alilo. Di ba? No tamon tadad, Pangasinan. Pangasinan. No tamon tadad, Baguio. Di ba? Bilis na, ne? So ito po na, gawan tayong masaya yung training, gawan tayong masaya yung balang gagawan tamo, bawat detalye na nini. Amen po. Kung ngayon siguro gang magsalita kong kapotang ganingal do, maili kayo, kanyang kayo, ne? Sana naman mababiyasa kayo, kayo maili. Pero ay tangayli na kayo ngayli, kayo ba? Di ba? Kaila ko mga, o kumusta yung training, itang orientation na ng Plan 40, itang kay, masaya. Ngayon tinuro, ay pastor, talaga, Pastor Loter talaga, pogi yan, talagang kaya pa, mapagpatulaya pa yan, namamakayan, di ba? Pila ka ko tando talaga, pero tinaka mga balo. Kota kabud na kami, nila ka balo. Naintindihan tayo. Okay, naintindihan tayo po? After na po nitang encounter, di ba? Ituloy po itang 5 to 6 lessons. Aliwa itang encounter, kaya ba na encounter? Yes! Balam, sinula po lang, sinula po lang kasi itang pakiramdam da, agila lang makawalan eh. May pasobray sula po, may liliyo. May liliyo na baling balena, di ba? May ngariang pati-pating may inganyo. Di ba? Ay, kailangan tilang tali. Oops! Counter ngayon, next week. Di ba? Tuloy tayo eh. Pupunta na mga tsuka rin. Galingan ta naman, itang teacher. Nga mag-training tamo eh. Nga sampulan daw ko kanya, mga mag-training. Amen. Okay ba na po nito? Dahil makanagin. SOL. Yung SOL, seryoso niya. Anyapin SOL, leaders eh. Siyempre kanya SOL, panay-teaching yan. Buri na sabihan din kay, anyari nga lo, mabuboring la. La makabus ni puso eh. Kaya mabuboring la kasi la maranop. La excited. Bal mo, nung maranop ka, timo ko niya, itapamengan. Diba, pinosde kitang San Fernando. Dinner will be provided. Ko, nantang oras mangan, bengi na. Diba? Timo ko niya, excited tamo na eh. Bal takeng isip tamo, timpamangan. I-announce ko po, ala. Kwang. Diyos ko, ako pa mo meneseking balay, inisip ko sinabi, dati pabangan eh. Di ba? Di ba mamimila, wala, no? Kasi tatanungin muna kayo mamaya, isa-isa, nung natutunan mo, kung wala, umuwi ka na lang, huwag ka na kumain dito. Ali, joke mo po. Joke mo po, mga tapo tabi. Okay. So yun po, kapag sa SOL, opportunity na natin yan, tayo ng next line in leadership. Kasi hindi kaya ni Mami Mila, yung mga leaders natin, na sila lang. Imagine kung ako lang ang gumagawa. Di ba? Pota kumuhit ko biye. Daddy Paul, si Map, sinave na yung Lord. Di ba? Hanggang sobra talented ang pongkay. Nanganagyo, kailangan saup-saup tam. Niya ka niya magpasika niya yung Daddy Paul ganyan. Putang pasikari kanyo, nihaki Kenny. Ali, mumuli pa mo rin. Okay. Ating minisip niya na, punta na yung langit. Ali, grabe naman din, di ba? Ali, gawa na, muntahe Kenny. Agiles.
San Carlos, Pangasinan, Baguio. O di may buning 1 month na. Tama? O ay power na, ano kayo no leader. O butang masikan-sikane, di ba? Butang talagang yung panga Iron Man na masikane talaga. Di ba? O, alimang bansa naman, pero makasarala pa kasi rin border. Okay? So ngayon, mas gagaan ang vision, gagaan itong process na to kapag tayo nagtutulong-tulong. Andanan mo yakapang baryo panipuan. Okay? Kaya mo pang panipuan. O isipang kuwari ako, kini ko dagulo ko mga paras. Delada ako pa ka rin mga English sa lugar. Kaya samantalang allergic ko ken. Pero nung nukar nakadelang Lord, karing ka mag-grow eh. Karing ka mag-flourish, basta kaya kamama ko kaya talugar eh. Takay ba't? SOL1, SOL2, SOL3. Kahit lalo na po ka rin, nung nga makabus na yung puso mo, ang popang, kasi learning, teaching na ito eh. Deep teaching na ito, tapos mag-process na ka. Then kaya, SOL1 na ka, tinuknang ka po. SOL2 na ka, tinuknang ka po. Yang ini, pwede naman mo, nung nukatinuknang, tuloy mo niya. Nung kami ba, karang katalakad. Alway tangin, so kami ba na, magbalik na ako base 1. Ne, talakad ka pa si Bayo. Kaya ka ba natiling, ba kami kasak ka pa. Hali, di ba yan? Amen po, kung saan po kayo tumigil, doon po ako sa kayo natumba, doon kayo babangon. Lahat po tayo may mga pinagdaanan. Pero inalaw po ni Lord yun para makita natin yung mga katotohanan na hindi natin kaya na wala si Lord. At hindi natin kaya na kung tayo ay nagsasarili at di tayo nagpapadisciple. Amen? Kailangan talaga may nagme-mentor sa atin. Kailangan talaga may gumagabay, tumutulong yung mga destiny helper na binigay ni Lord sa atin. Diba? Yung mga nag-encounter, sila naman mag-graduate ka ngayon. Diba? Di nga, anak mo, potang may graduate kang dressmaking. Di nga, anak mo, diba? Kaya pulodero, na, ganakakonta. Kitang malang ko, kakulay na ng tapete king Oxon. Diba? Kitang balam chess, makanya. Kitang balada waiter ka, itang unang malatik pa kan to. Yung kwelyo ko, palang itang kwelyo ng Elvis Presley kayo niya, oh. Nanakbang ka-proud ganto, kasi gawa na yung mga ko eh. Nakapang kasangigan, tatanda na ako mga ganyan, no? Okay. So, atin tapo nga balo. After na po nito, graduation. So, mag-graduate. Po sabihan, Diyos ko, wala natang katapusan ng mag-aaral ay ni. Magusan niya may gati, kung mag-aaral na kami. Yan ang mayari ni Lord. Diba? Basta ako sisimba na ako mo, pwede. Yung kasi, ano kayo eh, gagamitin kayo ni Lord eh. Kasi pag gagamitin ka ni Lord, kailangan mong ihanda sarili mo. Lalo na ngayon, binigyan tayo ni Lord ng malawak na gawain. Imagine kapag nag-grow ka dyan, nag-excel ka dyan, so kung anong growth at excellence ano mo, isi-share mo sa buong True Vine yun. At hindi lang sa True Vine, kundi sa buong G12 community. Kaya kung hindi, yung unahan kaya pa yung kaya katamong church, yung kaya katamong True Vine, kaya katamong organization. Kaya pong pa ka-priority ko pa, hindi ba ako pa sumapuwa rin aliwa. At least ba, unang itaya halako ito eh. Dakalping makapanaya kanyo, sabi ko, focus ko pa ganing gaya, kaya True Vine. Pero datang yung panahon, siyempre, sumapta ka rin aliwa, kasi dati tayo namang gagawan ta, sa South ka rin pastors. Si Daddy Paul, makanyan muna man yung ministry na. Manay mas masanting, pangayaos na metong yung ka rin makanyan. Embody ministry. Pero mas masanting, gawan tayo pa itanggeng, kaya katamong kilubbale. Bang ganita ating tamang example. Okay? Tapos, ayun, mag-engage na po tayo. Yung iba naman, mag-o-open ng mga cell groups, mag-o-open ng mga cell groups na lalago, magiging daughter church, di ba? Magiging parang kailan lang, di ba? Ang Angeles. Di ba? Parang kailan lang yan, magkakaroon na rin ng mga marami. So, if we are praying and if we are eyeing, we can see the harvest, we need to train more leaders. Pwede mo bang sabihin sa katabi mo, ikay ta. Okay? Let us all stand. Let us all stand. We will pray. Kaya manayaring PowerPoint ko na eh. At least hanggang metong itang PowerPoint, dakalya points.
Okay, let's pray. Lord, dakal po salamat ngayon imbay ngayon ni. Ini pong plan 40 ngayon na natiro mo gimbalang metong kaya kami. Nung makanano mi ang Iran, nung makanano yung overview na nini, indalangin ko Lord na mag-participate kami at matagkil kami kapanandaman. Bang kanita, itampagawa mo, king kaya kaming church, king kaya kaming kapanahonan, agampanan miya. Na kami ali, kami miwas, nung libutad kami, bang kanita, agamit mo kami. King kaya kaming lugar, king kaya kaming baryo, lalo na karentaong inanda mo na, rentaong makapanaya para dalami kaya kayo at gawan mo disipulo. Dakal po salamat, in Jesus' name. Amen and amen. Bayo tapo mangan, kalupanan ni sinabi ko nandin, wala pong mamangan hanggat talang make-take away. Ali. Joke mo po ito. Okay. So, Mami Mila, okay na po tayo.